Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin guys, ano ba ang mga kaso ni Attorney Harry Roque? Bakit umalis siya dito sa Pilipinas nang walang paalam sa Quadcom Committee sa Kongreso? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers natin, followers natin, kung saan man kayo ng panig ng mundo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo guys sa channel ko at gusto nyo yung video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Bigyan ko lang kayo ng background kung ano talaga si Attorney Harry Roque before siya naging spokesperson ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa pagkaalam ko, si Attorney Harry Roque ay isa sa mga magagaling na abogado dito sa bansa. Isa po siyang human rights lawyer before po siya pumasok sa government service. Si Attorney Harry Roque ay isa dating tagapagsalita ng Pangulo at kilalang abogado ay nahaharap sa ilang seryosong issue sa Pilipinas. Sa ngayon guys, alam natin nandoon siya sa Netherlands seeking for asylum. Ewan ko lang guys kung ma-approve ang kanyang asylum kasi po may tanggap tayong balita na may nagprotesta po sa kanyang asylum kasi may mga kaso nga siya dito sa Pilipinas. Yun po ang ating pag-uusapan sa ating video sa ngayon. Kaugnay ng kanyang umano'y pagkasangkot sa mga illegal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators or POGO, particular na sa operasyon ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Una-una po guys, ang kanyang mga kaso. Number 1, kaso ng qualified human trafficking. Ayon po sa balita, noong Oktubre 2024, isinama si Roque bilang respondent sa kasong qualified human trafficking na isinampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK at Philippine National Police Criminal Investigation at Detection Group, PNP-CIDG. Ayon sa mga ulat, si Roque ay may aktibong papel sa pagpapatuloy ng operasyon ng Lucky South 99 kabilang ng pag-asikaso ng renewal ng lisensya nito sa PAGCOR. Alam po natin, sabi ni Harry Roque na kinuha lang daw siya na legal consultant ng Lucky South 99. Ang nag-manage dito guys, if you can still remember, si Cassandra Ong. Punta po tayo sa ikalawa, paglabag sa Kongreso at paglabas ng arrest order. Noong Setyembre 2024, last year po ito guys, inutusan ng House of Representatives si Roque na magsumiti ng mga dokumentong magpapaliwanag ng kanyang biglaang pagyaman. Nako, questionable become rich kasi dito guys medyo wala pong konkretong negosyo si Attorney Harry Roque na ibulaslas sa Kongreso paano niya naging instant millionaire siya dahil sa kanyang pagtanggi, siya ay cited in contempt. Hindi po siya makapaglabas ng dokumento, ano bang mga businesses na legitimate, na kung paano ba nagsimula, paano lumago, etc. Wala siyang ipakita. At pinatawan ng arrest order ng 4 na komite ng Kongreso sa nagsasagawa ng investigasyon sa mga illegal na aktibidad ng POGOs. Alam po natin, hindi naman tayo nagmamata sa ating kapwa, kung tunay talaga na marami kang pera, paano ka maging maraming pera? Una guys, inheritance, pamana ng pamilya. Okay. Lupa, bahay, negosyo. Kung may negosyo, dapat may mga business permit yan. May mga dokumento naghahayag na ikaw talagang may-ari. Paano bang negosyo nagsimula? Hindi naman pwede isang taon lang biglang bilyones na ang kinita mo. Step by step may history po ng kung paano lumalago ang isang negosyo. Wala pong ipinakita si Attorney Harry Roque. So, doubt po ang mga congressman sa House of Representatives saan niya kinuha ang kanyang pera para maging mayaman. Ikatatlo guys, paglabas ng bansa at paghahanap. Matapos ang paglabas ng arrest order, hindi na matagpuan si Roque sa kanyang opisina. Alam po natin kung nagtatago ang isang tao sa batas, it means guilty, Ayon sa mga ulat, siya ay umalis ng bansa at huling naitala sa
United Arab Emirates noong December 2024 kung saan siya ay nagsumiti ng counter affidavit para sa kasong human trafficking. Number 4, paghihingi ng asylum sa Netherlands. Ito po ang nangyayari ngayon. Dalawa sila ni Maharlika, doon sila nagbablog sa Netherlands at pinabanatan ang current administrasyon ni mahal nating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Noong Marso 2025, inanunsyo ni Roque na siya ay mag-apply ng asylum sa Netherlands na nagsasabi ito ay upang ipagtanggol si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court or ICC. Gayunpaman siya ay tinanggal sa legal team ni Duterte noong Marso 18, 2025. Alam nyo guys, no? Pag humingi kayo ng asylum sa ibang bansa, you have to prove na may political persecution dito nangyayari sa Pilipinas. Hindi naman na sa pinipersecute. Okay? Actually, fugitive siya. May kaso nga siya dito. That's why medyo malabo sa tingin ko guys. Agree kayo siguro na ma-approve ang kanyang asylum kasi may kaso siya eh. Okay? Kung mahuli siya, mapabilanggo talaga siya no, sa House of Congress natin. Last po, pag-question ng legalidad ng arrest order. Itinanggi ni Roque ang legalidad ng arrest order na inilabas ng Kongreso. Isinasabing ito ay isang anyo ng abuso ng kapangyarihan at paniligalig. Nagpetisyon siya sa Korte Superior upang ipawalang bisa ang nasabing utos. Guys, tinatanong lang siya ng simple, saan niya kinuha ang kanyang yaman? Wala siyang ipakita. Di ba graft in corruption yon or ill-gotten wealth? Pero hindi ito question ng Supreme Court. Hinayaan to ang arrest order kasi alam ng Supreme Court, may kasalanan si Roque. Bakit magtago ka? Bakit hindi mo harapin ang iyong kaso dito? Bakit hindi mo ilabas ang dokumento nagpapatunay na legitimate at honest saan mo kinuha ang yaman mo? Okay? Summary natin guys ha, nahaharap si Harry Roque sa mga seryosong aligasyon kaugnay ng human trafficking at pagtanggi sa mga utos ng Kongreso. Habang siya ay nasa labas ng bansa, patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang siya ay maharap sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Kung yun guys, no? Attorney Harry Roque, kung nakikinig ka sa ating vlog, no? I know maliit lang ako na content creator. Tandaan mo, time will come, mahuhuli ka rin ng ating pamahalaan. If I were you, you go back here in the Philippines and face your case in court, in Congress. So yun lang po guys, sana po may natutunan po kayo kung ano talaga ang mga kaso ni Attorney Harry Roque dito sa Pilipinas. Bakit siya naglayas, nagtago at hindi humarap sa Congress. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood o suporta. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. I love you all. Ingat po tayo palagi guys. Good vibes lang tayo. Mahal ko kayo. Mahal natin na Pilipinas. See you in the next video guys. Don't forget to subscribe. Bye-bye. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake.